Play. We good? Alright, so may hapon, so sa pagpadayon sa ato ang pagtuon karon na hapon, atong hinumdumon always na ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, hilabi pa kini siya sa sundang duha ang sulab. Magpanalupsop kini siya sa ato ang kalag, sa ato ang espiritu, sa ato ang unod, sa atong utok sa bukog, ug mag-usisa kini siya sa ato ang hunahuna in our imagination. And sa ato ang espirituhanong kasing-kasing mao nang kinahanglan nga ang anak sa Ginoo magtuon gyud kung gipaon sa encourage ni Pablo si Timothy pag-ingon niya nga tuon study imperative command to siya. So gihatag sa periphery ni Pablo iyahag yung gihatagan og command si Timothy nga magtuon. So kuhaon nato nga prinsipyo in our time today. Imperative command, study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed. Kay ang tao lamang, anak sa Ginoo lamang, wala nagtuon ang mahinadlukon. Pero sa mga nagtuon, always ta excited sa ato ang circumstance kay daghan na og mga pagtulunan, huna-huna ni Kristo nga nagsalop sa ato ang kasing-kasing. So, again, study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed. You rightly divide the word of God. And ang iyahag yung tataw nga instruction kang Timoteo, final the last chapter or ang chapter before mag-end ang 2 Timothy before siya utdan og ulo naingon niya ang pulong sa Dios Timothy gilamdagan kini sa balaan nga espiritu may katakos sa pagpanudlo dili gusto sa yawa nga makakaton gyud ang anak sa Dios. So balik dito sa principle, gi-inspire sa Holy Spirit ang pulong sa Dios, may katakos sa pagpanudlo, pagtulid, pagmatuto, o pagbadlong, pagmatuto sa pagkamatarong aron nga ang anak sa Ginoo mamahimong masinangkapan sa paghimog tanang maayong buhat. So, as we direct our focus sa ato ang slides, ato pang gitandog ang maximum spiritual maturity, mao na siya ang ika-unom nga ang. So, that's the 6th floor sa ato ang spiritual life. So muna yung gusto nga i-build sa balaan nga espiritu sa ato ang kalag actually na mahimong beautiful ang edipisyo. Nindot ang edipisyo sa ato ang kalag kung positibo ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo. So, sa pagpadayon mangayo sa tawag kaalam gikan sa Ginoo. Pangayoon nato ang pagpanguna sa balaan nga espiritu magampo sa ta. Halangdon og buhi nga Dios sa amo ang kinabuhi. Amahan nga nagplano aning tanan. Salamat kay sa higayon nga imo ang gihatag kanamo karon na hapon. Kapadayon mi sa matuto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aron nga dili mi mahimong mahinadlukon. Sa panahon nga naghatag og pagsaysay si Pablo kang Timoteo, na wala naghatag ang Dios sa iyaha og kahadlok og resonating factor na siya sa amo ang kinabuhi karon. That indeed we don't get the spirit of fear, but of love, and love there is actually divine love, royal love, agape love, the word of God, the thought patterns of God, and virtue love. Kung masabtan namo kini siya na mao kini ang pulong sa Ginoo, nagahatag kini siya kanamo og disiplina padayon sa pagtubo sa kaalam ug kahibalo. Karon na hapon, salamat kaayo sa higayon opportunity nga padayon mi sa pag-accommodate appropriate sa pulong sa Dios tungod kay ang labaw nga pagsimba walay lain kundili ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So worship comes from again spiritual intake of the word. It's spiritual academics ug sa among panahon nga kami nagatuon o sa panahon nga naami na-accommodate nga pulong sa Ginoo when we will be dispatched later on kung asa man mi dadun sa among sirkumstansya mahimo yung reality ang pagsimba namo kung nami na learn ug amo Ginoong i-dispatch or among i-aplikar sa amo ang kinabuhi. So worship again it's spiritual academics and the application of those academics that we had learned. So salamat again sa higayon nga imong gihatag kanamo og ang lalong nga pag-usisa niini nga kung kami available sa amo ang panahon or sa amo ang time ug i-allow namo ang balaan na espiritu nga magahatag og pagpanudlo ug kini amo ang ginapaminawan mahimo ni siyang pagtulunan ug amo ang ikabuhi
mahulogig kini siya nga dili mausik, dili masayang, kay maulang gyud ang bitbit namo throughout all eternity ang mga pagtuon or mga pagtulunan nagikan sa pulong sa Ginoo. So challenge us again sa among mapaminawan karon na hapon ug among gibalik diha kanimo ang tanan. Pagpasalamat, pagpasidungog sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So balik sa ta sa review, we are built together. Sunoy ko dumeo, kita ang maghimo gyud og husay kung unsang amo ato ang i-allow sa ato ang kinabuhi. And then isunod nato ng word na dwelling place. Dwelling place there is actually a noun word from the Greek word katoi ketereon. And that's actually accusative case. Meaning sa accusative case, kung musugot ta, mao nang buhaton sa balahan nga espiritu. Hello bro, may hapon. So, ang iyaging plano nga unta ang presensya sa amahan anak ug balahan na espiritu na ay hugot, no, solid na grasp sa ato ang kalag kay gialaw nato ang trabaho sa balahan na espiritu sa pagpanday ato ang atong building nga gitanaw ganina. So, gitanaw gihapon nato na siya ang word na katoi ketereon or dwelling place. Tanaw nato ang iyahang construction na it's an accusative case, and then ang usage gid niya may limit ang action sa bisang paggamhanan ng ato ang Ginoo, pero dili niya i-coerce ang ato ang kagawasan because it expresses limits of measure. Depende lang sa ato ang pagtugot sa ato ang kinabuhi. So kung tugtan nato siyang i-build ang katong spiritual edipisyo, mo padayon siya og pag-build. Pero kung pananglitan Lunes, Martes, nagnegatibo ta, wa siya mahimo kay dili man siya coercive. Dili siya Dios nga tyrant. Kinahanglan buhatan ni siya. Kay kung dili mo buhaton, mo ni mahitabo. So yes. Kanang measure po sa pudra example sa mga kinaadman sa tao, mga example kulang sa pag ining eskwela. Okay. Kinder. Okay. Dili na mo to sa pudra. Dili Ilang soul. Dili ra pud ko to bang ilang dili. Ang iyahag yung ang measure ginaingon din ha kung available ka. So kung available ka, mahimo pamuhat ang balaan nga espiritu kay regardless man siya sa education. So kung halimbawa ang anak sa Ginoo positibo siya nga mudawat angkon sa iyang panahon, positibo siya nga mong paminaw sa pulong sa Ginoo, diha ang working place sa Holy Spirit. Mao nang marelate siya dito sa gingon ni Pablo nga ang pagtulunan mag-umpisa sa inyo ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So pag available ang anak sa Ginoo plus atong kuyugan sa ato ang principle, tong protocol plan or standard operating procedure. Ang kanindot karon kay sa ato ang pagtuon dili na ta nangapa kay nasabtan na nato ang HCKRYTHOP execution. So wala ta nagapangapa kung saon nato pagkuha sa technical nga aspeto sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Pag na-apply nato ni siya, boom, inya available ta. Bisan pag wala ka nag-eskwela ba? Kay kato silang Peter wala mo to nakahuman og prestihiyoso nga eskwelahan. Mao bitaw to nga nang miligid si Ginoong Hesus og katong mga fishermen kasi during the time ang pinakaubos gud actually kung naay ginaistoryahan sa Indiano nga caste system. Ambot kung kadungog mo anong caste system sa mga Indians nga naay mga elite, sunod next nga class, sunod nga class. Ang pinakaubos nga class actually are the fishermen during the time. Kay imol og sa ilong guba, imol gito sila, wag gito sila ingon ba nga katakos kwarta nga magpadala sa ilahang eskwelahan. So gipili ni Jesus Christ ang katong mga imol, gamiton na ako ang term nga imol, tungod kay para ipakita nga dili nagkinahanglan ang Ginoo og taas og IQ. Nagkinahanglan ang Ginoo og tawo nga available. So it's not about the ability, it's always about the availability. Mao na nga ang encouragement sa ato, bisan pag wala ta naka-graduate, bisan pag dili ta ka maong mag-spelling, bisan pag isulat, bisan pag mali ang spelling, dili ka kinahanglan ang Ginoo sa precise nga pagsulat. Ang kinahanglan lang niya nga available ta. Nga sa panahon nga available ta, contrite ang ato ang spirit nga kung nagatanaw ta sa atong mga lesson, ang balaan nga espiritu mag-encourage sa ato na somehow kay ang ato ang responsibilidad ani wala may lain kundi ang pagpaminaw. Nga sa ato ang pagpaminaw nabaluan sa Ginoo nga wala may matago sa iya ha. So sa panahon nga positibo ta, ang balaan nga espiritu mo dala ani mga doktrina ug dadon sa imuhang alimpatakan. Are you going to believe this or not? Ang trabaho sa magtutudlo, mao ni akong trabaho ha. Before na ako ningibutang din ha, before na ako ni siya gi-present karon na hapon, I had spent like the last
20 hours of study. Mura ni siya og istorya ba nga gawas at takadali sa spiritual understanding. Kung naa ka sa restaurant, ang trabaho sa chef magluto. Tanaw niya, ilista niya ang iyahang menu niya. Sa iyahang menu, kung pananglitan is ang iyahang luto is menudo, lista niya kung unsang iyahang mga ingredients. Tapos ang chef maong magluto. Ug ang iyahang task is after siya magluto, ibutang niya or ang serbiduro or serbidora ang magbutang sa lamesa. Para nga ang musulod sa restaurant, ang iyahang tulumanon or ang iyahang responsibilidad is ang of course, pagkaon. Dili tulumanon sa chef or sa serbiduro or serbidora ang pagkaon para nga, mahimong mabusog ang musulod sa restaurant. So it's the same thing. Ang trabaho sa magtutudlo, tao nga magtutudlo, wala siya buhaton kung gitagaan siya sa Ginoo adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, I have to see to it that every time nga available ko mulingkod ko magtuon sa pulong sa Ginoo, i-provide na ko ang materials para pag abot og Domingo sa panahon nga mutudlo ko, nahibaluan sa Ginoo nga naa ka dinhi. Kay nahibaluan sa Ginoo nga naa ka dinhi Ate Helen, kabalusan siya kung unsang iyang i-provide, pero ang credit dili sa ako. Never gid ninyo ihatag ang credit sa tao. Bisan pag maayo kay mo istorya ang tao nga naa sa inyong atubangan. Gamit ra gyud sa Dios. Gigamit gid sa Ginoo. Mao nang muingon gid ko ninyo always nga ayaw ninyo tan-awa or ayaw ninyo ihatag ang praises sa tawo kundili kay kining atong ginaistoryahan pulong sa Ginoo mao ni atong magnet. So ang pinakalabaw gyud nga dapat nato hatagan og credit walay lain kundili ang Ginoo nga mao ang naghatag sa atoa ug iyahang mga pulong kay mao ni siya ang ato ang magnet nga nagahiusat ang tanan. Parehas sa wavelength, parehas ta og frequency, gumikan sa nagtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kay pareho sa kuan nga nang sa kito nga religion niya ingon siya nga may buhat Maluwas. para ang kaluwasan makabuot. Okay? Pero unsa man mga may buhat siya nasa Biblia daw kanang siya kumakas kung niya imuha na may buhat. Kung usawa nimo na kanang nasa Biblia nga ayaw pag makakapalimbong. Okay. Isa man tudlo asam nagikan sa Yawa. sa Dios dili ingon siya sa Dios o dili ibo wala dito ingon. Kay kanang mga pulungan na ikan mo na sa katigulangan pa sa una. Sulat mo na sa Biblia. Wala do kay imo sige sa. Yeah. So, ang ato yung credit ani is always the word of God. So, balik kita diha nga ang pulong sa Ginoo nga maong nagpahibalo aning natong tanan aron nga ma-realize nato ba nga naay gihatag nga laygay kanato. Mahatagan nato og pag-harness ang ato ang kalag. Mapitol nato ang ato ang dispatch tungod kay nagpasalamat ta nga naay gihatag nga pulong sa Ginoo kay kining ato ang kalag baya tungod kay na hook ni siya sa lawas ug ang kining lawas naa ni siya katakos nga muilong sa ato ang kalag kay ang kalag manggod neutral. Mutuman ni siya kung unsang ato ang dapigan, kung unsa atong dapigan, kung mudapig ba ta sa espiritu nga na ang pagtulunan sa Dios or mudapig ta sa ato ang unod nga naa diha ang old sin nature. So pasalamatan ginato nga ang pulong sa Ginoo maghatag kanato og maymay para sa mga panahon nga tuwa na ta sa gawas, may exercise nato ang espiritu sa discernment. Kasi kung naatay pulong sa Ginoo, ma-discern man nato ang pulong sa Dios. Ang ato ang pamuhat. So padayon ta. Sa accusative case, ang katong word kaganina toy ketereon, and it speaks about ang limitation sa Ginoo sa atong paghulag niya sa ato ang kinabuhi. Gusto niya i-build antong building pero kung dili sab siya mupugos. Unsa iyang mabuhat sa ato kung dili ta? Sige daw, kung ikaw pangutan. Unsa mabuhat sa Ginoo sa ato ang kinabuhi kung dili ta gusto nga mo allow sa balaan na espiritu nga patindog ang building. Tama. Disiplinahon tas Ginoo. Jonas wa mo sunod di consequence. Disiplinahon tas Ginoo. Mo ginang iyang may buhat. So, ikaw pod nga magtotoo, ma-discern nimo kung unsa ba ni disiplina ba ni or it's a test. So kung naay kalisod, naay mga testings, ikaw gyud actually ang makasinati ana, this is a test or this is a discipline. Kung ang tubag is discipline, okay? Ayaw padayon og kanang pasurang-surang ba kung sa Cebuano pa pasurang-surang kay gukdon yung ka sa hustisya sa Ginoo. Pero kung kana siya para sa imuha is a test, kinahanglan hugtang gid mo padayon pa nga somehow ang imuhag yung dependence walay lain kun dili pulong sa Ginoo.
Mahinumduman nato ang giingon sa Ginoo kang Pablo, my grace is sufficient. That whenever you encounter weaknesses, insults, troubles, tragedy, even death, kung ma-encounter nato na siya, kinahibaluan nimo, ma-discern nimo nga it's a test, pass the test. Kasi when you pass the test, I will tell you, di lang kay blessing in time, naapay rewards in eternity nga ipadayag ihatag sa Ginoo kanato. So padayon ta. So in Ephesians chapter 2 verse 22, in whom you also are built together for a dwelling place of God through the Spirit. Again, built together, that's middle voice. Dwelling place, mahimo lamang kini siya aktibo ang bala na espiritu kung tugta nato siya. And then kitanaw nato tong ato ang illustration, pasensya na mo, gagmay kayo ang mga letters, just to ang mga naa sa likod kinanglan niyo din ha og teleskopyo. But anyway, no, just to illustrate the point, no, kung unsa ang trabaho sa Holy Spirit pagkahuman nga nagtuo ang tao sa gihimo ni Kristo, and then ang phase 2, mao ni siya ang phase 2. Phase 1 ni siya, phase 2 ng satunga, and then katong eternal glory pagtuan nato sa himaya. So, sa phase 2, ato to siyang natunaan na ang trabaho sa Holy Spirit, He will bear witness, He will promote praise and thanksgiving, He will intercede, He will lead and guide, He will teach, He will inspire, so that we can execute the character of Christ, and then He influences us to execute our gift. So that when we are available, kung musugot ta nga mo trabaho ang balaan nga espiritu, mauna ni siya ang correct na rendition anang Ephesians chapter 2 verse 22. In whom, sa plano sa amahan, you also are built together if willing. Manang gibutang nato nag-question. So kung willing, for an active and influencing dwelling place of God through the Spirit. So, mahimo lang gyud nga ma-realize ang building kung i-allow nato ang balaan nga espiritu nga ipatindog ning building. So, kita gyud gihapon ang magbuot kung musugot ta nga i-build ni siya sa Holy Spirit. That's why si Pablo ningon siya, I planted, kinsa ang nagwater? Dili. Si Apollos. Okay? I planted, si Apollos ang nagwater, but God causes the growth. In which case, kung kwaon nato to siya nga context sa 1 Corinthians chapter 3 man na siya. Kung kwaon nato to siya nga context in our time today, kung naamay nagtanom sa inyo ha, kinsa tong nag-share sa gospel message, kung gigamit ko sa Ginoo nga mo ang naga-water, hinumdumon ninyo nga dili sa amo ang credit sa nagtanom ug nagbunyag, ang credit sa Ginoo nga maong nagpatubo ninyo. Mao na siya nga ang balaan nga espiritu mao ang iyang trabaho ipatindog ning building. Hangtod nga abto nato ang 7th floor. Okay? Next slide. Kung mahinumduman ninyo ang ato ang lesson, okay, sa pagbuild aning edipisyo, ang ground floor mo to ang 55 things. May mahinumduman pa mo sa 55 things? Tagay ko 5. FFSSS, you can wept. Freed from the Mosaic Law. Freed from the slave market of sin. Letter S. Spiritual death removed. Letter S. Sinner status change. Letter S. Spiritual blindness removed. U. Unrighteousness removed. Letter C. Condemnation removed. Dapat na nagganun tanong, nag-review, may prize. Letter N. Natural status change. W. Wrath removed. Ang E. Enmity removed. Ang P. Perishing status change. Ang T. Transfer from spiritual darkness to spiritual light. So, usa sa mga ligon nga mga pundasyon, dili nato siya makita kay syempre ang pundasyon kaning building dili man nimo makita pila ka, ang gibutang dinhi nga pila ka pila ka lalom, unsa ka lalom ang sa pundasyon ani nay 1 meter. Wala pod. Pag patindog ani 3 meters. So 3 meters. Dili nimo makita ang from the ground to 3 meters. Dili nimo makita. So in the same manner sa spiritual life, katong ato ang gi-identify, dili nato makita. Another thing is saber. Sige daw. Review. I.
Indwelling. S. Spiritual life. Spiritual life. S. Spiritual gift. S. A. Ano yun? Tapos na ang spiritual gift. Sealing ministry. A. Access to God. B. Sa letrang B, bingo na. B. Baptism of the Holy Spirit. E. Earnest deposit. A. Adoption as sons. R. Regeneration. So part na siya sa pundasyon nga dili makita sa building but it's there. Because we are built in Christ. Kana na may support. Next. Yes. Yes, may mga support na siya ng mga verses sa pundasyon. Next. F. Sige daw, be. Forgiveness. Letter C. Cleansing. R. Mga sumakamay di brother ninyo. Regeneration. Reconciliation. Next nga R. Redemption. J. Justification. S. Sanctification. P. Propitiation. Alright. Letter N. NC. New Covenant. Wow. Letter V. Victory in the angelic conflict. So, pundasyon nga kung imo ni siyang na-memorize, I will tell you kung na-metabolize ninyo ni siya. Kato lang ang pundasyon, you can talk about that for the next 2 hours. Wow. Pundasyon pa lang atong ginistoryahan. Wala pa dito ang ato ang privileges. When we have believed about what Christ have done, katong politima privileges that we are beloved, di ba, remember? We are part sa child sa promise, we are adopted children. One slave to Christ. Kung inyo na siyang na-master, I will tell you, you can be able to teach. By the way, sa ako ang pagtuon kagahapon, dililing dayo ang crown of glory para sa mga pastors. Kabalo ba mo nga para sa tanan? Tanan sa kawatanan. Kay, kung nagatudlo na ka, dili kinahanglan nga naa kay spiritual gift of a pastor or a communicator. Kasi pwede manggod ka nga naa kay gift of service, but you can be able to teach. And then somehow kung makatudlo ka, katong pundasyon lang, kung able ka makatudlo ato sa mga young people na to, kung wala ko, or kung naa mo din tapos naa ang mga young people, and then you can teach. Part sa crown of glory is when you are able to teach. Available kay mi diri pero ang mga bata di ba binaw. Nabilabo tayo ni. Daghan kay available diri Ang mga oy. bata diri, Kami wala. tanan available. Okay, aniha, base na sa ato din na ay gift of leadership. Kinahanglan nato na siya. Vince, base ikaw to Vince, wala ta kahibalo. So maano man nimo siya, manotis man nimo siya kung pananglitan na kagi-invite dito. Tapos mukuyog, basin mao nang imong gift. Na pag nagtigom na kamo kung pananglitan wala ko, assuming wala ko, and then you are here, and then you have that gift of leadership, isa ka text lang, tara, uban ta dito, kay maglingkod ta, magtuon ta. Kung mutuo sa imo ha, Vince, it could be your gift. Asa si Jamjam? Si Jamjam. Isa lang, pero naa kay grace function na ginaingon. Isa lang. Pwede ka mag-execute og other gifts, pero naay isa sa imuhang gihatag sa Ginoo. So katong mga nag-attend sa ato sa Camp Timothy, I don't believe nga dili to sila naka-recognize or dili sila ingon nga nakapaminaw regarding sa gospel message. So kung nakapaminaw to sila dito sa mga panahon nga nag-camp ta and they became believer, nabuhi gid ang ilang human spirit, pero kinahanglan to i-follow through. So kung pananglitan Vince, naka sa gift of leadership or kinsa man ang naa dinhi, sa palibot nga naay gift of leadership, usa na gina sila ka text, and then pagka moabot sila, it means to say nga gina-reveal sa Ginoo sa imuha nga you have that gift. So balik ta, tanan pwede mo angkon og crown of glory. Beautiful kay ni siya kung mahatagan na nato og pagtuon. Katong mga gold, glory, life, incorruptible, crown of joy, crown of righteousness. Ma-discuss nato na siya furthermore sa ato ang lesson future. Pero gibungad lang nako to siya tungod kay dili lang ang crown of glory para sa mga pastor. Nag-question ko ngayon na kay Brother Ronnie. Istorya kami tayo. Okay. Sa Masbate. Okay. Abot kami dito sa mga atong reward. Okay. Okay. Precious stones. Ito pre nga ano kita nga atong labson sinatira nga paninguha ginaton. Yes. Kita gold. Natutubag mo pre? Maturity. Sa maturity, ang gasa sa Diyos, dili kanang inaingan niya kanang kung siya ang nasa kalibutan, yung tungikon, di ba? Aha. Isa po, isa-isa na mo gift ang gihatag ng Ginoo. Yes. Pastor, teacher. Okay.
itong nalangagi pa, mga apostoles, mga Yes. propeta, sa to ang panahon karon, Wala na to. wala na to. Ah. Kung sa langit, disim nagyapon kay sa gitawag mo na sa maturity. Kaya na Okay. may mga maluwas nga, luwas gyapon. Luwas lang. Pero Tama na gid dito. tama na po dito. Ah. Ano nga ko nga ang imong crown ni na kanang ingon ni Paul na nga precious stones, mga precious stone nga Mhm. crown. Ang Diyos ni balog unsa ang imong level nga napaka sa kalibutan. Og kwaon na tong idea na kung naa na ka dito Ate Helen tapos you had grown that much. You have the gold, you have the silver, you have the precious stones. Lahi gid ang imuhang uniform Yan, ang in eternity. share ni Pastor pwede nga unequality kag equality. Aha. Kaya dili mismo sa Dota, Equal ta tanan. maski diri gani sa Dota, unequal gyapon. Ah, no, equal ta sa pag sa growth ba. May Ah, okay. Ah, yes, bata yes. pa. Aha. Kung pagabot sa langit, amo gyapon dili ta parehas dito. Yes. Parehas Mas luwas. ka gold ako. Parehas luwas. Ah, Pero hindi ta parehas og status when we will be there. Kung ako wala nagtuon ug ikaw nagtuon, lahi gid ang imuhang, lahi gid ang imuhang status. ayun gid. Or vice versa, wala ka nagtuon, ako nagtuon. Pag abot dito, lahi gid ang atong status. That's why iyang encourage sa taga Ephesus, the church in Ephesus. Kung nagtubo ka, you had the right to eat from the tree of life nga idili enjoy sa tanan nga mga believers during the time. Di na rason ng bala na sa dalom dapog watas langit. Langit lang ko bala na. Para sa ano pa ang ginhatag ina nga promise kung hindi naton pag, that's actually for the glory of the Lord. Kasi itong iyahan ng pamaagi, para gid sa iyahan ng dungog himaya. Because again, when we will be there, although taas pa ang mga believers, katong mga naluwas lang ba, mas taas pa ang ilahang status sa mga angels, pero lahi gihapon sa arraignment or alignment sa lawas si Ginoong Jesus, lahi gid tong nagtubo sa kaalam ug kahibalo. Experience ni Paul, parte sa lawas di koko. Yes. Gamay lang kadre pero Part kay hapon sa lawas. Yes. iya ra ko tapos imong function. Yes. So, again, kinahanglan nga mutubo because again, in eternity, i-assign sa ato ang duha ka city, tulo ka city, depende sa ato ang growth. Giingon na siya ni John sa Revelation chapter 2, the last verses. Kausa na siya sa mga promise. So, balik ta. Foundation, katong 55 things. You memorize that, you master it, kung asa na siya pangitaon, kay mahulog na siya nga imuha hangtod sa walay katubtuban. Kung na-memorize din mo na siya, balik ko nato na siya. Sa panahon nga wala na ta dinhi sa yuta, ang baon nato kung gi-memorize nato na siya nga mga prinsipyo. Maura gid nang ato ang bit-bit throughout all eternity. Do nalipatan nimo tanan 55. Ang Ginoo na ang maghusay sina Angkol. Butan na na Yeah. assignments ka Dota. Langit. 55 kung ma-retain sa kuwang ano ba? 55 na. Sorry. Niara na duwa ata 57 na eh. Mo ba? Sige lang, balikon ko ang akon nga, ang akon nga notebook. Sorry. Possible, nag-57 na ta. Okay? So, first floor. Amo na ni siya. Naintindihan na nato na pag-build sa Holy Spirit in us sa aton nga kalag, ang ining edipisyo, ang first floor, that's rebound and recovery. So, ginamaster nato ang pagbalik sa fellowship every time nga makasala ta sa huna-huna, makasala ta sa pamulong, makasala ta sa pamuhat, kabalo ta kung paano ta mo recover. 1 John 1:9. And then, part sa first floor, tudluan ta sa Holy Spirit sa mga doktrina, pagtulunan, kamatuhuran. So, kamatuhuran sa kada adlaw kung may ginakaon kita, ang always gid naton nga i-consider na it's a repetition. So, balik-balik na siya, repetition, repetition after repetition, or drills after drills after drills, hasta nga ma-master. Nga bisang pagpiyungan nato siya, kabalo na ta kung sa atong istorya, it's because nagsigitag balik-balik sa ato ang drills. Ang quarter So that's first floor, kanang ang function sa believer. spirit, Holy Spirit, jadi man kita di ba? Yes. Nagkatapos sa basahan ko nga murag recall lang siya sa mga gipamulong ni Jesus Christ. Okay. Ang mga gipamulong ni Jesus Christ nga niya siya sa kalibutan. Iya lang ginapamatukan kay mga generasyon nga moabot Yes. nga Sa mga sumusunod ng mga generation. wala ta. Ang Holy Spirit mo gyapon ang reveal Yes. nga unsa ang In which case, ang intention ni Satan, nga dili mapasad. dili. Kasi sa angelic conflict, ang gusto gid ni Satan, lingawon ang tawo sa entertainment, praise and worship, program, pious observance of worship, seremonya.
Amo nga gusto ni Satan kay para nga dili magtuon ang anak sa Ginoo. Now remember, ang kaniadto nga mga generation sa panahon ni Pablo, nagtuon sila kay Pablo. Wala gani sila kaayo hatag og panahon sa pagkanta kay kung imong tan-aw lang history from day 1 asa nga mahuman si Pablo for the next 2 years, tuon sila. Tuon gyud 8 hours a day. Butang nato kung pinakataas is 8 or kung maghangyo ta sige 5 hours a day. Mao na siya ang ingredient ka nawala in our time today. Kay dili gyud gusto sa yawa nga mahimong master ang anak sa Ginoo sa pulong sa Dios. Kay kabalo ba ang yawa nga makapildi ra sa iyang hunahuna isang hunahuna ni Kristo. Mao nang dili gyud siya gusto day nga parehas ani. Ni may grupo. Sulod ka sa mga kasimbahanan subong, majority of Christians today mas hatagan pa og priority ang gitara. Babad. Ato babad. Babad, yeah. Dahil Mas hadagan pa og priority ang drum set. kay imbes unahon ng pagtuon, pagnuman, kanta. Una na unta to. Wala gyud tay, we have nothing against sa pagkanta. What we are against of nalimtan na ang pinaka-primary nga ingredient kay nganuman ang pangutana sa eternity. Magpabilin ba ang maayo nga skill sa paggitara? Kay si Pag moatubang ka kay Kristo, maingon ba si Jesus Christ? Sige, tugtugi daw ko sa imong. ako iyan ba si Fabrice. Okay. Kay murag na deceive siya sa kanang kay Soriano ba. Ah, okay. Ko, Fabrice kanang kay sa tuwa ko no wala ko ni kanta. Mm. Ko nga ang asa may importante ang pagtuon ang kanta o ang kuan. Ang pulong sa Ginoo. Nga, di ba ang doktrina ni Soriano nakianib lang siya kay Kristo sa Okay. Iglesia. Okay. Kung unya karon kay siya ra may nakaanib unya wa sa dawata sa Dios. Mhm. Wala sa dawata mo na ingon si Kristo nga pawa wa ko Ah. kaya ninyo. Mhm. Ko si ko pila siya ako daghan ko nabot sa muhandog kay upat na sa nabot sa muhan. Ewan ko na ko siya kanang upat nga nagbutis mo sa imo asabi tinuod niya. O di sa katubag. Wow. Ko nga wala tinuod na kay ganuman. Dili silyado kay pataka lang ka og sulod. Mao ni ang pagtuon, you go to Isaiah. Mao ni ang pagtuon. Isaiah chapter 1. Verse 18. Unsa ni Isaiah? First sentence. Kumari ka mo maghusay kita. Yes. Come, let us reason together. Madisibre siya. Mo nang paglabay nimo sa makaingon gid siya. Binukog to ah. Kaya ako siya katingog din. Iyon siya. Iko sa upat ka baptismo sa tubig nga imong nadawat asabi tinuod diha. See? Wa siya Ingon katubag. ang Ginoo, ngari ka mo maghusay kita. Maghusay kita. Mao gini siya because again, ang pinakataas nga pagsimba is ang pagtuon. Let's reason together. Mao na nga sa panahon nga naa si Pablo pa, tungod wala pa siya ba giputlan og ulo, ang iyahag yung always nga directive pagbisita niya sa Berea, pagbisita niya sa Ephesus, pagbisita niya sa Corinth, naghatag gid sila og higayon sa paglingkod ug pagtuon. Ug mao na siya ang nawala in Christendom today. Pero majority sa mga Christians bulag. Mas dipinsahan pa ang ilahang tapok. Pero pag abot sa pulong sa Ginoo, tagaan mag-example, once save, always save. Kaya nyo ba dipensahan? Sa una hindi parang Karon. At least ligon ta nga mo nagmatuto. Nga kung naamay mo ingon nga dili lagi magpadayon ng kaluwasan kay ngani ngana you can be able to wade through kay nganuman. We had reason together. And somehow ato na siyang naimbestigahan sa pulong sa Ginoo nga dili gud matangtang ang kaluwasan. Dahil sa kuwan. Ano ba yung spirit nga nagkakay? See? Plus, mabakapan ni mo og scriptures, bro. Mabakapan pag ni mo og dispensations. Bisag sa si John lang nagsulat ng gani sa 1 John 4 kanang direct lang niya. Okay, isa ingon. John 4:4. All of you are of God, Okay. children, and Okay. have overcome them because Okay. greater is He That is in you. Greater is He that's in you. Di. Amen. Always you. Di ka kay kinsa man ang labaw nga naa sa ato sa kuwa karon. Tama. Actually, ang amahan, ang anak, ug balaan nga espiritu. We have got actually the unique assets. List din niya yung kinasulat sa Biblia. Mo lang pasalamatan ginato nga nagtuon ta. Ang naulahi, ang tagalunok, mas nauna. Ang nauna, na kung asa man sila nabilong, naulahi, kay nga naman, hangtod karon. Naglisod gihapon sila og hatag og husay sa mga pagtulunan. Kay ngano, daghan og program magi-introduce. Mas nabisi unsa tong buhaton activities Miyerkules, unsa Biyernes, unsa ang Sabado. Pero kita gani sa isa ka semana ka usara gani tagalingkod. Wala pa ni problema ang tao nga. Ikaw
ikaw assign sa tigluto. Pero ang concern mo kay Ronnie kay sa assignment kay gihatag, wala gid dito gihatagan ang prime. Wala gihatag ang prime. Unsa man ang prime? The word of God. Para sa unsa pang giingon ni Isaiah nga, tara, maghusay ta. Come, let's reason together. Alright? So balik sa ato ang slides. First floor, rebound and recovery, doctrinal drills, balik-balik hangtod nga ma-master. And then grace function. We understood nga naay ang sa grace, no, from common grace to efficacious grace, to saving grace, to logistical grace alpha, to logistical grace bravo, kung mainumduman nyo sa atong lesson. And then we have that dying grace, and then ultra surpassing grace. Kung na-master nato ni siya, kay able na ta, no, sa first floor, sa gibuild sa ato sa Holy Spirit, kay nahimo man tang available sa pagtuon. Second floor, personal sense of destiny, musugot kag sa dili, pati ang Ginoo dili na niya mabakwi. Sa panahon nga nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ, wala may buhat ang Ginoo. Bisan pag mo convert ka og unsa man nga relihiyon. Ay by the way, na ay paspas kay nga religion karon nga tubo, nagadaghan kay nga nagadaghan. Kabalo mo unsa? Ang daghan kayong gibautismohan. Dili lahi. Nala karon ni Nay bag-o. Juanis ko. Mas kuyaw ni kay apil ang mga believer ani. Kabalo ka mo unsa? Saksi sa cellphone. Cellphoneism. Self-punism. Bisan pa kung mahimo kang cellphone addict, I will tell you, tungod kay we have that personal sense of destiny. Kuya ng cellphone. Di ba, Brad Goss? Grabe ang cellphone nila actually. Kung dili ka mo disiplina sa imong kaugalingon, ug dili ko mo disiplina sa akong kaugalingon, pag maingon ko nga timer stops, enough na. Mudictate ako sa akong una-una, tama na. Championship man sa NBA. Wala gani ko actually nagtanaw. Diba? Ano? Yung iba na. Hindi, pero wala may problema. Wala man tag ginadilian nga dili magtanaw. Pero somehow, kung naghimo ka og parameters nga, duwa lang ka oras sa cellphone, do it. Kay kung able ka na nga mo contain sa imuhang angkol, sa imuhang periphery, sa imuhang conscious awareness, and you are a good steward, naa na siya reward. Kung maayo ta nga steward sa aton nga time, sa aton nga talent, kag sa aton nga treasure, I will tell you, makita nato na siya later sa aton pagpadayon. Kung maabtan naton ang katong mga slides. So, balik. We have that. Mga edad-edaran, sa ako, last dose na kani. Aga ko nung patulog. Okay. Tawas ka, ano? Okay. Tanaw cellphone. Sang una, wala ko tanaw sa cellphone ng mga tao. Karon na tanaw ko. Yung subay ko sa 30 pesos manggod. Okay. Tapos balik na po ko karon nag-axe ko, wala ko nag-Matthew Mark Luke diyan, Okay. may body dira. Okay. Nag-umpisa ko sa axe. Okay. Dito ko ba? Tapos lang ko man isa ko ka oras, nagtunga. See? Antok na ko, pero wala Oh, ko yes. yes. Para maantok ko, kundi na satisfied na ko ba. Ah. So, pag mata na sa aga, kundi mga Christian song, ya, ano itong magbalita. No? Program. May mga program ka sa imong day. Si Bato. So again, ara sa aton kung paano naton i-manage ang aton time. Personal sense of destiny. Walang doctrinal mastery, no? Yes. Because we are going there and then we are master of the word. Okay? So we have that personal sense of destiny. And then, feeling by means of the Holy Spirit. Second floor, gihapon na siya. Ma-identify na nato kung paunsa ang pamaagi on how we are being filled by the Holy Spirit. Practice lang ni siya. Pag na-practice mo na siya, and then you learn the Word of God, you read, you listen, kung kinsa imong ginapaminawan, pasagdi ang balaan nga Espiritu nga mag-confirm sa imong ginapaminawan nga kini kamatuoran. Kasi every time you accommodate the Word, that goes with you throughout all eternity. And that's the thing. Pag moingon na ka, okay, mauday ni. Every time you have that aha moments, it will go with you in die throughout all eternity. So every time we have that aha moments, I will tell you, mao gina siya ang mga prinsipyo, mga pamaagi, mga pagtulunan nga ma-carry over nato in eternity. So again, that's the second floor. Third floor. Kung nagtuon ta, okay, we have that faith rest technique or we have that relaxed mental attitude. Ang ato ang guiding factor na is the mind of Christ. Sa wala, hunahuna ni Adan. Sa too, hunahuna ni Kristo. Asa man ka. Right? Alright. So, kung diri ka sa right, salamat sa Ginoo sa iyang himaya, you always have the execution of faith rest technique. Makarelax gyud ka sa hunahuna ni Kristo. Yes. Kami gino ni hindi ko Okay. Okay. Di ba ang last Adam si Jesus Christ man? Okay.
gibuhat niya si Adan. Gikan jud sa lapok. Yes. Okay. Spirit. Giumol niya. Yung living soul, di ba? Yes. Na si Iba gikuha siya si Adan sa place lang, pero ang sa soul niya wala gyud sa Dios. Okay. Share ko sa iya itong pa. Yes. Nya pagkauman, kung anong wala si Kristo, wala man nag-uumula na siya og yuta, himo lawas nga iyang kasudlan. Nganong diha pa man jud sa tao, nag-andam unod nga iyang kasudlan. Okay. Mao na akong kon ba kay Pangutana. mangutana kay wala Okay. pa man kay koy verse nga Okay. nakuha na. Naay verse. Kay naay promise dito sa pagkahuman nga nalaglag ni si Adan ug si Iba. Naay gihatag nga propesya. Ang giistorya sa Ginoo si Iba. Sa imuhang sabakan mugawas ang manluluwas sa kalibutan. Dili pwede nga iumol sa Ginoo nga susugtay hupan kay gihatag ang propesya dito sa babayi. So tungod kay naay gihatag nga propesya kay Iba tapos kung pananglitan wala to siya natuman. Namakakang Ginoo. So, Technical. sa tama tong ingon nga sa sabakan pa lang sa iyang sa babae. Inahan, okay. Ipas-anan niya ang sala sa tao. Yes. Kay mao magid actually ang foreshadow. Masyado. Oh, mo gito siya actually ang foreshadow. Kasi kung si Jesus Christ ni gawas gikan sa abog, maingon ang yawa ka, dali lang, objection your honor. Dili mo So pwede pwede na ako i-fight ako ang kaso. Kaya kung gihatag na nimo nga verdict, tapos ingana imong gibuhat, pwede na di ay, may integrity makaka. Mo na Kuya Ronnie, bugag kay doktrina sa angelic conflict. Bugag ni kayo. Kung na-realizing ko, kung siya nga sa Adam gani, gihimo niya, sa lapok lang. Pero nga nung, kunin ko, di matuman ang propesya. Yes. Sulat. Makita siya. Ingon po ko nga sa kunog sa butan. Kung saan mo niya pagpasaan sa salata sa tao, kung Dili siya mahimong tawo. mahimong tao. Yes. Ikan sa tao. Yes. At pag ikan pa sa sabakan ni Iba, ang sala sa tao, iyan ang Kay giyaga-yagaan man siya, I believe giyaga-yagaan siya ni Satan. igaan siya to. Gasya? Kaluoy? Sige lang. Pagkahuman niya gihatag ang verdict padulong sa lake of fire. And then gi-accuse niya ang Ginoo, paano ka mahimong mahigugmaon, paano ka mahimong matarong kung itagbong nimo ang imuhang gi-create diha sa lake of fire. Okay. Wala kasabot si Satan nga sa hunahuna sa Ginoo na siya'y plan B. Ug ang plan B isang tawo. Ug diha sa tawo ihatag ang husay. One man, one woman in the middle of the angelic conflict. Where is the battle? Sa polisyon. Battle is here. Volition is the issue. So pag-create sa tawo, gipakita karon sa kay Satanas, kauban sa iyang mga kampon, nga ang grasya sa Ginoo nga ilahang gitamay, able gid nga muluwas sa tawo. In fact, willing gid ang Ginoo, si Ginoong Hesus nga mubiya sa iyang pagka-Dios, moari sa yuta para bitbito niyang iyang kinabuhi dito sa cross. Gamit din sa tanas nga ipapatay pag siya. Imagine? Sibat yun. Pasibat pa din sa Yeah, that's why we need to imagine na ang pamuhat sa Ginoo beyond, our human imagination. Nagpasalamat ra gyud ta gibili ng taog narrative para somehow mo konekta kung saan giingon sa pulong sa Ginoo. Tapos wala pag niya gamit ang pagka-deity siya. Wala. Tao siya. Hindi man siya hindi mapatay dito. Oh. Ang gamit niya. Nagpakatawag siya. para mapatay dyan. Para mapatay. Patay siya. Grabe no? Nga mo lang gitamay ni Satan in eternity past. Kasi dili siya mutuo sa grasya. Di siya mutuo sa kaluoy kay para niya hinambog yun. Ako yun. Ako na gud ni. So, again, issue gid sa angelic conflict ang dapat masabdan sa mga Kristohanon karon nga bagay na dili gud gusto ni Satan nga ma-reveal sa tawo. Pasalamat ra ta sa lunok kay nagtuon ta sa usa ka major nga doktrina walay lain kundi ang angelic conflict. Kasi ma-relate man gid gud nato tanan. Ang mga questions nga naga-arise, ma-relate gid nato sa angelic conflict. Ug mao ni siya ang doktrina nga majority sa mga Christians wala ginatan-aw. Wala bitag siya. Yes, Dave. Possible ba na si Satan mag-indwell sa tao? Mag-indwell? Yes, I believe so. Na siya'y kapasidad, especially itong addict. Nakagaya si demon possessed. Especially ang addict. Mao na ang witchcraft. Diba? Lukag siya dito sa iyang dakong kalaha, may ginapainom. Is because na dito ang pag-infuse nga ang iyahang mag-hallucinate siya ba? Antichrist, di ba? Ang Antichrist, lahi, yes, lahi. Pero ano siya, i-possess siya sa yawa.
at that time? So, my answer is yes. Kasi nakaya niya i-possess ang bitin eh. Kaya niya ang bitin, tao pa. Nakaya niya i-possess si Judas. So, kaya niya gid kaayo. Restrained lang ang iyahang panghimo karon kay ngano ara ang Holy Spirit. Okay? So, again, yes, my answer is yes. Pwede gud kaayo. So, that's third floor, relaxed mental attitude. Fourth floor, kung mahinumduman ninyo, spiritual self-esteem. Spiritual self-esteem sa fourth floor ta. Okay. So, sa fourth floor, spiritual self-esteem na ay, kung sa Tagalog pa, may pagpapahalaga sa buhay espirituhanon. Okay? So, we have that pagpapahalaga. Pag mo istorya tag pagpapahalaga meaning importance, importante sa ang atoang love to the Father. That's actually agapao. We have that intentional love sa amahan, sa paghimo niya og plano, ug sa iyahang plano iyahang gi-reveal kanato pinaagi sa iyahang pulong sa Ginoo. So we have that personal love to the Father. Another thing, we have that preoccupation with the mind of Christ. So sa fourth floor, okay, matubag nato kung asa na tadapit sa ang sa ato ang edipisyo, kung mao na ni ato ang dispatch every day. So ikaw kita maka-discern ana, are we loving the mind of Christ or sa adlaw mao pang pinakaulahi? So kung pinakaulahi ni ang ato ang kinibang intention sa pagkaon sa pulong sa Ginoo, nagpasabot na siya nga wala pa ta kaabot anang fourth floor. So mubalik ka dito sa drills para nga ma-master nimo ang pulong sa Dios. Next, walking in the sphere of God, the Holy Spirit. Meaning, sa tuong nga bahin, kay mauni siya ang bugana sa hunahuna ni Kristo. Kung mauna ni imong ginalihok pirmi, matag-adlaw. Kung always gakuha sa kabinet nga naa din ha ang hunahuna ni Kristo. Every time that you are conscious, aware sa ato ang kinabuhi while on earth. Kung natay katakos nga mo follow sa lead sa Holy Spirit, naa ka na sa fourth floor. Next floor. Spiritual autonomy. Yeah, that's the fifth floor. Okay? So pag naanak kay spiritual autonomy, mao ni siya nga to ang lesson, you have personal love to all your kung asa ka affiliated. Mama, papa, mga anak, vice versa. Okay? When you are able to expedite that love, bisang pag naa siya mga kapakyasan, nagpasabot na siya nga you can be able or you are able to execute that spiritual autonomy. And then discuss gihapon nato na sa ato ang lesson ang impersonal love to all humankind kay able na ta nga mag-insulate. Dili ta nag-isolate kun dili nag-insulate. And then we become salt and light. Ang makita sa mga tao nga naa sa ato ang palibot is ang asin nga mao ang nag-preserve, okay? By the way, ang asin man good during the time kay wala pa sila ref. Kaniadto wala may ref. Importante ang asin para i-preserve. So kita gigamit ang hulagway sa asin, kita ang naga-preserve sa community. Kung naa may badlungon, kung naa may, palahubog, adik-adik, kung unsa man na siya, kita ang reflection nga ma-preserve ang kanang kinabuhi kay wala tay laing buhian kun dili pulong sa Ginoo. We execute impersonal love. So, impersonal love to all humankind as we find the last number to complete the number of the body of Jesus. Kaya nga naman, kung makumpleto na ang lawas ni Jesus Christ, unsa mahitabo? Wow. Wala itong ginapaabot. Okay? So, the moment we are completed, basig kuko na lang na siya. Or basig ang usa na membro sa imuhang banay, or basig ang isa din ha, kaila nimo, ug nagpaabot, ug tubag. Gikan sa imuha kay gamiton ka. Isip taga-pamaba sa Ginoo. So, impersonal love. And then, mao ni ato ang lesson. Okay? Maximum spiritual maturity and we have that capacity for life. So, timan-an ninyo ha. When we are in the 6th floor, na tay maximum spiritual maturity, able na ta nga mo dispatch sa hunahuna ni Jesus Christ. Abtik na sa ato ang subconscious mind ang mga hunahuna ni Jesus nga kung unsa man ang sitwasyon, abdi ka ita nga automated na siya ba? Mag-automate na siya na ang ato ang always dispatch is ang pulong sa Ginoo. So ikaw gid actually ang maka-discern ana. And then ultra super grace na naapa na siya sa maximum spiritual maturity, logistical grace, bravo.
Dahil lang ha. Common grace, saving grace, efficacious grace. Efficacious grace, pag nagtuon na ta sa saving grace. Mali. Sorry. Baliktad. Efficacious grace, saving grace. Efficacious grace is the message about what Christ have done on the cross. Pag nagtuo ta sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, kay mag-start ang atoang journey. Logistical grace alpha. Ang logistical grace alpha, apil din ha ang pastor, teacher. Ang teacher, apil din ha ang imuhang basic needs. Apil din ha ang tanan na logistical provision nga gikinahanglan sa believer para nga musaka siya sa ang sa iyahang pagtubo. Kato imong pangutana bro, naana siya sa logistical grace bravo. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, maximum spiritual maturity. Ug ang ginapaabot na lang is ang death or rapture of the church. Because we are in the rapture generation, kay ang puon nato nga unta dili ta ma-overtaken og physical death. Unta kitang tanan ma-experience nato ang rapture of the church. Pero regardless, kay iyaman na pamuhat na siya sa Ginoo, kay siya gid ang nakahibalo kung ato ba ni siyang ma-experience ang physical death or ang rapture of the church. Pero nindot gyud nga pangayoon nato ang unta Lord, ma-overtaken ko sa rapture of the church. Alright? And this is again dying grace. And then after we die or we go to the rapture, ang tawag sa sunod nga phase dito niya sa eternity, ultra surpassing grace. Bro, mo na siya. Friend of God na. Yeah. When we attain this, somehow ang next nga phase, we become in between sa maximum spiritual maturity, friend of God. Okay? So padayon ta, maximum spiritual maturity. We have capacity for life. Tanaw nato kung unsa ang mga pagtulunan when we get to that stage sa maximum spiritual maturity. Next slide. So maximum spiritual maturity. Attention, pagka naa ka sa maximum spiritual maturity, attention is directed towards the context of preoccupation with the Godhead and their words. So attention always ang ato ang preoccupation, ang ato ang self-awareness, ang ato ang subconscious mind ug ang ato ang conscience. Always gyud didto nagalinger sa huna-huna. Ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang mga pulong. Okay, so ikaw kita maka-discern ana unsa bang abundance sa imong ginahuna-huna karon. And it takes time para nga ma-absorb na siya ang mga pulong sa Ginoo. Next, focus towards the concept about the grandiose design of God. So tan-awon sa nato, review ta kadali sa grandiose design. Kung mahinumduman ninyo. Yeah. Karang design bukat sa father na Mani siya. Sa ato ang lesson, mao ni ang ato ang gitan-aw. Sa ato ang lesson sa grandiose design, kung mahinumduman ninyo, grandiose design, tulo to siya ka tulo ka P, ug mao ni siya ang una sa purpose. Sunod, prerogative. Sunod, plan. So ang focus sa maximum spiritual mature na believer, ang una is purpose. Kasabot siya kung saan iyang purpose. Pangutana, why we are here? Ha? To glorify God. Nga wala nahimo ni Satan. So muna siya ang purpose. What about ang prerogative? Na siya is will. Ano sa ang will? Very will. Motivational, operational will, and geographical will. So kung na-master ni mo ni siya, ang imog yung always focus. Halimbawa, sovereign will. Unsa man tong tudlo sa sovereign will? Kanya nga,
maluwas. Gusto niya maluwas ang tanan. Mao na nga kung tuwa ka dito sa palengke tapos natagbuan nimo ang imuhang best friend, ayaw glong hangtod nga dili ka makashare sa iya sa gospel message. I have this testimony with you. Nalipay lang ko ba kay ang balita, ambot kailan yun si Rodel? Mahinumduman yung si Rodel. Alright, I have a news. Attention mo na dali. Naka-attend to siya diri sa aton. Sir Darren. Twice siguro siya katindre. Si Rodel, kung mahinumduman ninyo, natagbuan ako siya sa CR sa Abriza. Pagawas siya ako pasulod. Nagtagbo be, ingon ako sa, kilala ta ka. Hulat ako sa gawas. In which case, gihulat ko ni Rodel. Pagkahuman na akong panghihi, istorya na ako siya. Kumusta naman ka? Gikan siya sa Vietnam, ani ana. Tapos, somehow, I had a chance to share. And kay contrite ang ihang spirit nga maminaw. Sige, Dobi, paminawan ako na siya. Naglingkod mi sa coffee shop. And then after sa Camp Timothy dito sa, nag-attend pang yan anak, sa Earth Spines. After sa camp sa Earth Spines, nagkita pa mi dito kay Sir Daryl. Pagkahuman nato, nibalik siya sa Vietnam, nawala na. Kabalo ba mo kung saan iyahang kinabuhi karon? Naibalita from Sister Anggot Aliha, nga part si Rodel sa ilahang enrollees, nga nagatuon sa kay Pastor Fidi. Padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Doon na siya dito. Kay na may online. Online sa abroad. May online. In short, kay nasabtan nato ang sovereign will. Kung asa ka dadon sa Ginoo, kay tanda ta nga mao ni siya ang directive, ang mandato sa Ginoo nato is i-share ang gospel message. And then ipasagdi na siya sa Ginoo, sa kamot sa Ginoo. Kay trabaho sa Ginoo ang pagpatubo. Reality is actually ang kinabuhi ni Rodel. And he's becoming, I believe, he's becoming an invisible hero sa parts sa Vietnam. Nasa Japan man ang anak ni ano kay. Ni Rodel? Si Vietnam. Si Kwan Kwan. Yeah. Ang anak ni Pastor Fidi nasa Japan. Yes. So, sovereign will. Gusto sa Ginoo nga luwason ang tanan. Ang letter M. Motivation. Unsa man tong motivational will? To become like the Lord Jesus Christ. So, pag naana ta sa maximum spiritual maturity, pagkasabot na sa grandiose design, ang atuag yung lihok while we are here on earth. Every time nga ginhawa ta, every day, opportunity that we become like the Lord Jesus Christ in His humanity. Dili sa iyang deity ha. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. O gidungag pa nato ang pagtuon sa 1 Thessalonians. Labor, part na siya sa Holy Spirit. Work sa Holy Spirit. What else? Remembering others is part sa fruit sa Holy Spirit. What else? The mind of Christ is part sa character ni Jesus Christ. So daghan pa kaayo kita i-consider pag kabut aning motivational will. How about ang O, operational will? Ano? Maugid ni ang protocol, technical description nga dili ka pwede mo ingon nga espirituhanon kung dili nimo ni siya na understand kasi maura gid ni siya ang dawaton sa Ginoo nga pamaagi, wa gilain. Mao nang wala gid tay ikapanghambog sa atubangan sa Ginoo. Mao nang pasalamatan gid nato sa Ginoo ba nga kay na-identify na nato ang operational will, standard operating procedure. Mura bag kumusulod ka sa dole, pwede ba Ate Helen nga wala kay ID? Dili, di ba? And that's the standard operating procedure. Di ka pwede kasulod sa planta wala kay ID. It's the same thing. Dili makipag-fellowship ang Ginoo sa usa ka believer kung dili niya ni nasabtan. I will tell you, daghan kayong adto sa mga langit. Pero pagtanaw, pag-review sa iyang kinabuhi, sunog, wood, hay, and straw. Kaya nga naman, wala nasabtan ang operational will. Muning pasalamatan nato sa lunok. Nga nasabtan na nato kung paun sa pagkabot sa award or reward na giandam sa Ginoo para natong tanan. How about ang G? Kung diin ka dalon sa Ginoo, nasabtan nimo ang sovereign will, motivational will, operational will. Kung gidala ka sa Cebu, by the way, si Waters na sa Cebu kay nasa sa iyahang OJT, and I had told him, pag naa ka sa Cebu, don't forget to share the word. Yes, Tay. See, kung nakasabot ang bata bisang pag-asa siya dadon sa Ginoo, nahimo siya or mamahimo siyang threat sa kampo sa kaaway. Vince, kung asa man ka dadon sa imuhang pag-eskwela, I will tell you, if you have the chance to share the sovereign will of God. Di lang kay Vince, kundi sa ato ang tanan, kumubalik ta kung asa man ta dadon sa Ginoo. Ang ato yung directive is share the word of God. Ayaw sa to mga daglaglom nga mga doktrina.
Okay na siya sa plan. Yes, yes. I-share lang ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Nakoy. Yes. Wala ko katubang pa. Okay. Kaya abot ko dito sa pag-complete body of Christ mo. Okay. Okay. Kaya complete ang bagay sa lawas si Kristo. Trabaho ba sa tao nga free will nga magawas hantun na kumpleto ang lawas ni Kristo. Yes. Trabaho ba sa Dios? Wala kayo katubag. Nalang ko yung niya verse nga ang pagkasubirin sa Dios mo'y kanang mo'y masunod. Okay. Ang sa Father kay siya man ang final authority tanan. Okay. Kay ang siya pagkasubirin para sa pagmugso ni Jesus Christ nga na kapit siya sa unod pagbuot man gyapon samahan, di ba? Ang kasama to sa Dios. Yes. Wala ko katubag sa Pangutana. katubag siya kay ko makita la kay Okay. ang complete body of Christ trabaho free will pa sa Dios trabaho pa sa tao nga haron makumpleto ang lawas si Kristo o trabaho sa Dios wala ko katubag. I-categorize na to siya. Kaya gigamit man nimo ang gamit sa discussion ang sovereign will. Mulihok ang Ginoo sa iyang sovereign will kung pananglitan na tao dito sa Pikas Bukid nangita og Ginoo. Naa ba gyud Dios? Wag naa magig Ginoo ba? Murag, ana siya murag. Mulihok ang sovereign will sa Ginoo na itagbo niya katong tao nga naa sa Pikas Bukid, itagbo niya sa imuha. Sometime Tuesday, Wednesday para nga ihatag ang tubag. Kay sa ko mo isa ko. Okay. Kay sa baptist so magyapon na to. Ah, yes, yes. Kay dalungan ko nga dugulugan ay siya. Ni kamo sa wali karon kumpleto ang lawas si Kristo. Okay. Asa kong paminaw ato pa ma-proud kasi kung kulingon na naluwas siya kay nakumpleto ang lawas. In a way, ako maingon ato Kuya Ronnie, tama. Kasi ang instruction man gid sa ato is that ihatag ang mensahe kay dili biya manaog ang Ginoo para siyang magwali. Mao nang gitagaan ta og katungod sa pagkaon sa pulong sa Ginoo aron kung naay chance opportunity ma-push forward nato ang sovereign will. Dahil man po kaya kung tunggan po kulang mga piskebalo na nga nung buksan mo rin mga himong And that's another thing. Kasi mahimog yung matamay ang pulong sa Ginoo kung dili siya able nga mo depensa. You go to 1 Corinthians. Please, go to 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Kay dili pwede Kuya Ronnie nga imong i-dispatch sa field ang neophyte. gani mo ingon ako nga ito puwit lang dito sa tanan nga sige. No. Ubat nga wala kay bana. Nga aron na kumpleto ang lawas si Kristo ko ito mag na wala ka nang out of context siya ba sa Yes. Biblia ba? So importante kita nasabtan nato ni siya. In 1 Corinthians chapter 4 verse 1, pangita ang word nga stewards. Kita niyo ang word nga steward? Sige daw. 1 Corinthians chapter 4 verse 1. Basahan daw palihog. You should think of us Christ servants All right. Servants there and who have been put in charge of God's secret truths. so servants og unsang giingon? Who have been put in charge of God's secret truths. Okay, servants there is actually huperetes. Pag ingon nga huperetes, guard, mali spelling. Guard. Kaya ni balik ta dito sa istorya. Pagka neophyte pa ang gidispatch dito, mabitaw na nga importante gid sa ang pagtuon. Kung nag-ingon ang magtutudlo pastor nga kinahanglan ta nga magsangyaw kay ginapangita nato ang the last number. Tama man na siya. Ang concern lang kato imong gidispatch sa field. Able ba siya nga mo guard sa pulong sa Ginoo? Stewards ba siya? Paun sa kung pangutanon siya nga kanang imong ginatudlo ba? Nganong nagtudlo man si Marcos nga ang nagtuog magpabautismo maoray maluwas. Kung dili siya kabalo mo sumutubag ato wa na. Karaten siya. Wa may tubig din ako butang. At the same time, pag imong tanawon gid ang scriptures, ang Mark chapter 16 tama lang sa verse 8. Wait lang. Ang older manuscript, Exact for 9 to forgiveness of 20. sin. yeah, but the thing is, ang kanang Mark Manggod, kung imong tanawon may appeal pa din ha ang paggunit sa bitin. O gihimo nilang doktrina. Hindi mo nga trina. So kung dili maka-antigo og tubag ang gidispatch nga neophyte, mura na siya giro nga pag naikaaway niya, nahadlok na siya, mudagan siya ng iyahang ikog, tago niya sa iyang duwa, dagan siya. Pero kung able siya nga mo defend as a guard, as stewards, or servant,
And I believe kamong usab sa inyong kinabuhi kung pangutanon mo, you can be able to wade through kay nagtuon tas pulong sa Ginoo. Yung sa kanang India, nag-comment ko. Kaya yung siya nga, ko kadaghan ba niya lumutis mo sa tubig? Sa tibok kalibutan, pila mo lumutis mo sa tubig ko. Asa kayo tinuunan eh? See? Nga ang ato alang ginabasihan isang bautismo sa balahan nga espiritu. Pagkahuman nga nagpaminaw ta sa maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong na banhaw, gipatikan ka sa balahan nga espiritu. O katong pagpatik sa balahan nga espiritu, mauto siya ang pag-identify. Ang gamit nga word, baptism. Siya ka nang baptized him in the name of the Father, the Son, and The Holy Spirit. Holy Spirit mo na. Aha. Ako may tubig ang butang niya. Aha. Ako na sa pag-preach mo na. Unsa ang pagkasubirin sa Diyos, sa Amahan, unsa si Jesus Christ, unsa ang trabaho sa Holy Spirit. Okay. Ako, mao man ang context sa din ha. Aha. Wala may tubig ang butang niya. But, ato yung usisaon nga, ang kanang instruction ni Jesus Christ, based na siya sa mosaic law. Kaya naa sa iyang balaod. Yan na. Yeah. Pero pag abot ni Pablo, Wala na. okay, gipadala ko ni Kristo para dili mamautismo. Na ako'y gilabay ang nga context sa comment sa Facebook. Basta lagi ang comment, wa? First time siguro niya nabasahan nga, wala ko gipadala ni Kristo para mamautismo. Apan sa pagsangyaw sa maayong balita, the gospel of Christ. Death, burial, and resurrection. So kung niyo fight ang i-dispatch tapos pangutanon siya mga bugat nga mga pagtulunan, Sa casualty. yes. Sa Galatia, Casualty of war. Pinaka-worst nga Ako masirang di. ihatag nga verse kay paunsa nimo na dawat ang Holy Spirit. Holy Spirit. Pinaagi ba sa pagtuman sa balawon o pinaagi sa pagtuo? Yes. Diha na sa- I-confront mo siya ni Pablo diha, ang mga taga-Galasya. Ako magiging nagsara. Ikaw nga, basta ang tibok context. Ikaw bagay na Yes. Susungan niyo sila. Ibutan ako tubig. Baptize them in the name of the Father, the Son, And the Holy Spirit. Holy Ghost. Ikaw, dalawa ang context na, ikaw ba yung ng Jesus Christ, ang mamutismo, wala mag-apili na. Mao na siya nga kinahanglan kita mahimong master. The one who looks at the perfect law, and that's Jesus Christ, the law of liberty, and endures. So palayon lang, repetition, repetition, repetition. Syaro sa imong repetition. Ug nag-shoot ka og bola. Syaro sa 100, di ka shoot. 100. Ayaw gunda nga pag abot og 10 ka shot wala ka na dili na ako maghabdulag basketball kay ayaw. Hinunua nga sa sige nimong glabay, syaro sa 100 na ginay duha. Pero sa panahon nga ma-shoot to siya, counted to siya with you throughout all eternity kay naatay gitun-an nga pulong sa Ginoo. So balik, geographical will. Kung asa man ta dadon sa Ginoo kay nakasabot ta sa prerogative will of the Lord. Kung dadon man ta sa Cebu, dadon man ta sa Manila, dadon man ta sa kung asa man. Okay? We have the capacity to share. And then P. Unsa tong P? Permissive will. Pasagdan ta sa Ginoo kung unsa nga to ang buhaton. Basta nasabtan nato nga ang iyang purpose is to what? Luwason ka na. No. Balik. Purpose. To glorify Him. Alright? So kung nakasabot ta sa pamaagi sa Ginoo niya, ato siyang gina-execute, God is glorified. Dili ang ato ang kaugalingon. Pero ang yawa, ingon siya, himayang imong kaugalingon. Be narcissistic you. You. Pero kita dili tana. Him. For His glory, for His honor. Because sa iya hagid ang gahom, sa iya hagid ang katibukan aning tanan. Kay ang tanan nga atong gina-enjoy nagikan gid sa iya. Testing daw yung ginhawa. Sige daw. Apil na siya gikan sa iya. Kaya ko, makarang nag-conning ko. Kung unsa may pagka, kurukulang ko sa kuan ba? Okay. So unsa pagkailan mo sa Antichrist? Kita karon ana kaunsa-unsa nimo mailhan niya. Antikristo. Dagan mong religion sa tibuok kalibutan. Ang gi pasar ko na ko nga verse. 1 John. 1 John 2 verse 1:22. Okay. Kinsa ang Kanimo iglesia ni Kristo di man to Jesus Christ nga Dios. Okay. Antichrist. So pagkailan mo kini basa ko 1 John 2:22 who is a liar but he Who denies. that Jesus is the Christ. He is Antichrist that denies the Father and the Son. So pag Yes. i-deny niya ang Amahan ug ang Anak. Yes. Kasi ko, mao man akong gikuan share pod. Pero makita nimo ning nga mga expound nga kuan, sulod dito kag Paul. Yes. Kay naa sa iya ha ang buod. Di pa napnag pagayon. Yes. Naa sa iya ha ang finality sa mga doktrina regarding sa Father, Son, Holy Spirit. When Jesus Christ came, He was actually indwelt by the deity of the Father and the Holy Sa Spirit. iglesia Kristo, mutuo siya si Kristo pero dili Dios. Ato pa. Tawa ra gid siya. Deny na siya. Yes.
Actually, pati ang Islam. Ang kining Jehovah's Oneness Witness. pod, Oneness pod. Ito sila sa tulo pero ang kay Jesus Sarap. siya gyud po Father, Yeah. siya ang Holy Spirit. Mahugay po sila nga Antichrist. Yes. Ito tama din. Pero gatuo ba silang si Jesus Christ Dios? Dili. Ang oneness. Ito sila isa Ito sila. sila. Yung yan ni May anak, Kristo, isa lang. Oh, okay. Dili, Antichrist. Antichrist. Ito man. Ang gikan kita magining Categorize. categorize Ah. mga unsa ang work kana. Mm. Siya ra gyapon ang Yes. Yani sunod siya ra gyapon. dili mahatagan og husay na sa Greek ug sa Hebrew ang noun nga God is actually plural. No. Elohim. Moro pud akong gitisig ko kada lang ikaw na. In which case, sa to ang mga Kristohanon nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, na magoy mga approach sa pag-study ba in general, na empiricism, na rationalism, irrationalize nimo, pero kita faith. So kita as Christians, wala tay laing buhaton kundi dawaton lang ang mga kamatuoran gilaygay sa pulong sa Ginoo, and that's faith, pagtulunan. Dili na kinahanglan i-rationalize pa, kundi dawaton kung unsa ang gisaysay ni Pablo sa iyang mga pagsulat. Tungod kay ang ato ang compass, ang ato ang guide is the word of God, and it speaks about the truth. Mateo gani tinta na kay Jesus Christ, yung kay Jesus Christ nga kadok yung ginugig mong Dios. Siya kay wis mo nag istorya. Nga ako Dios. Yeah. Di ba layas din sa tanas? Yeah. That's why, again, daghan kay mga pag-refute nga gamiton ang yawa o gamiton pud niya ang tao, i-refute ang personality ni Jesus Christ. Pero sa ato ang nagtuon, kind, PHHU. Unsa tong K? Doctrine of Kenosis. Ang I, Incarnation. Ang N, names. Okay, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Okay, that's his name. Jehovah Roy. What about ang D? His deity. Alright? Itanaw na to itong mga prophecy. So kung naana na siya sa imuhang cabinet, I will tell you, it will overflow. Kung kinsa man ang magtuon ako ingon ni Jesus Christ, out of his innermost capacity will flow rivers of living water. What about ang P? Okay, pre-existence of the Lord Jesus Christ. Ang H, his humanity. Ang HU, hypostatic union. So kung naala na siya sa imuhang, pag naala siya sa imuhang huna-huna, you can always wade through. Bisan pag unsa ilabay sa imuha, kay nagmatuto ta sa pagtuon, and that's faith, pagtulunan. Pero kung may ala ka na intention mag-share, importante get niya may Bible dito basahon ba? Okay? Kung kung baba lang gani, baba. Pero Col, Siya pabasahon ni mas nami pagid kung na-master nimo kung din siya pangitaon. Ikaw na yung muhatag. Ikaw ang muhatag sa iha og bersikulo. Kung may Bible ba kamo? Kamo lang pato ka itong tutlata, Iglesia ni Cristo man siya. Pag siling mga Diyos si Cristo, hindi naman Diyos magpate. Pero kung siya pabasahon mo, kaligtaan. Ikaw ako isa, Pero mga anak. minaman po na sila sarili. Kuha gani ko Galing kayo doctrinate. private na ko siya lang kung reply. Wala gid ko na Kami masangkat gid sila yung First John 2:22. Wa si ko si sir. Tama. Sa buti ana. Ayaw gatingala Kuya Ronnie kung i-block ka niya ha. Pero wala ba? Hindi mo gumuhimo og istorya pulo nga maka burag ako po sa gido. Tama. Pindi ra na sa imo kung imo nang tuwa ro dili. Yeah. Win-win situation. Win-win. Be ready, okay? Let the word of Christ richly dwell in you, and be ready for those people who will be asking about the hope that is in you. And while you do the answer, do it with gentleness and respect. Magandang instruction. Kay sometimes man God, kung abundant ta sa information, mahimo yung hambog ang dispatch nato. So bantayan nato, walang kinahanglan gid, especially ang mga Pinoy ha. Kasi kita bitaw mga Pilipino, balat sibuyas ka ita. Kung maigo na ato ang garbo, wala na. Bantayan na ka, markado na ka. Ang garbo mo gawas siya kung Yes. kuhaan kulang kag kay balok. As in, Kana mga emoji di mo mayo ko dito. ayaw. Kasi pagka himong garbuso ta, mo-block na siya sa ato ang kaistorya nga dili na siya mangutana nato. Wala na. Mulikay na siya nato. So always kinato i-consider with gentleness and respect. Kay naapod biya na siya kay na bang emosyon. Sinabi ta. Kaya kung maigo na iyang emosyon, tapos nang luib na siya, nahiubos, pag nahiubos na siya. Okay. Igagawin ko ang putriya. Mamatun niya ba? Okay. Ay ang anak mga iglesia ni Cristo man. Yan na siya karon dito. Ha? Siya karon dito tuwa yung anak. Okay. Kung nga ako nga sa ko
So, Kalintano naman balunin kayo, mo, di tingnan ko ano na lang po. Antichrist. Kasi ang anak ko sa... Hindi ko kulang ka pero may mo anak. Wala na nag-ugisip. Lisod na, magkalala sabi. Ang importante lang nga kita nga naa din we become masters. Kasi pag abot dito sa tubangan ni Jesus Christ, dili biya ni grupo. Di ba, ginaingon ako sa inyo, ha, dili ko makapangabugar ninyo, uy. Dili po mo makapangabugar nako. Pero kung daghang taog kahibalo kay nagtuon ta sa pulong sa Ginoo, ang accounting gyud didto sa panahon nga testingan na siya og kalayo, ang mabilin ra gyud ang mga pagtulunan nga ato nang giambit, giangkon nga atoa. Alright? So, prerogative, sabto na nato nga mao ni ang will sa Ginoo. What about the plan? Unsay ang plan? To become like... Alright. Invisible heroes. We become champions. We become warriors. Are we warriors? No, yun na. Warriors! Di ba? Fight. Fight the good fight, di ba? Fight the good fight of faith. Pag ingon nga faith, that's pagtulunan. Dili na siya faith nga pagtuo. Dira na mo gawas ang armor of God. Yes. Warrior, unya, puros verse, sakto yung muha. Bulikay mo sila. So muna itong pasalamatan. Sakto nga to ang verses kay nagtuon ta sa dispensations, isogagics, categories, and exegesis. Mugin atong pasalamatan. So we focus on the grandiose design of God. Next, metabolization of the word is always exercise. So istoryahan sa nato kadali ang metabolization. Ingani ni siya. Duha ka butang ang kinahanglan nato i-consider. Anabolism and catabolism. Bugat ni siya nga pagtulunan. Okay, istoryahan sa nato ang metabolization. Now, ingani sa kadali, kung nagkaon tawag kanon og sudan, sa panahon nga ato na siyang gitulon. Pagtulon nato, ma-metabolize na siya. Ang tawag sa process is anabolism and catabolism. Ang anabolism is kwaon sa ato ang system kung pananglitan nagkinahanglan atong mata og kaning vitamin A, vitamin C. Kwaon na siya ug ibutang niya sa mata. Kung atong heart nagkinahanglan og B vitamins, sa panahon nga nagakaon ta ang imong gyapong system, automatic iyahan na siyang kwaon and then i-provide niya sa imong heart. So that's anabolism. Catabolism is iyahan ng Okay, ang ana i-consert niya ang kinahanglan nga ingredients para sa imuhang organs. Ang kata is iyahang i-process gihapon para nga i-provide niya as energy. So sa spiritual life ingani, istoryahan sa nato ang metabolism. Sa panahon nga nagakaon ta sa pulong sa Ginoo, able ka mag-anabolism. Anabolism meaning kung nagtudlo ang pulong sa Ginoo regarding sa salvation. Okay na mo? Ako nang i-erase. Napicturean na ninyo. Okay? Inganing idea sa metabolism. Halimbawa, this is metabolism. Metabolism. Anabolism. Catabolism. So ang idea is, pag ingon nga anabolism, you are able to gather your thoughts. Kung halimbawa, ang gitunan nato ang doktrina sa salvation. You can be able to gather tanan nga details sa pag-anabolize, meaning, kung istoryahan man gud ang salvation na ay tatlo ka phases. So able ka nga mo gather sa imuhang thoughts ang tawag ana salvation phase 1, phase 2, phase 3. Pag i-gather nimo siya sa imuhang thoughts, nahiusa na siya dinha. Tawag ana anabolism. Pag moingon nga catabolism, ang idea is able ka mo katag. Wala nang imuhang hinumduman. Kaya nimo ikatag ang thoughts. Pag moingon og salvation, kaya na nimo i-identify nga naay phase 1. Phase 1. Unsa man tong phase 1 nga salvation? Okay, positional salvation. Kaya nimo i-discuss. Sunod, phase 2. Experiential. Wow. Dili na ko maglisod og tudlo sa inyo hang kay nahanay inyo hang vocabulary words in your thoughts. Kaya nimo ikatag ang experiential salvation from the cross to the crown. Phase 3. Unsa daw? Okay.
Ultimate actually. Sige, butang natin ultimate salvation. When we have our glorify, ultimate. So kaya nimo ikatag. Sa metabolism, kaya nimo siya isa. Isa lang ka word pero kaya nimo ikatag sa pagtuon or paghatag o pagtudlo. Categor, category. Yes, i-categorize nimo siya. Mura ka nagkatawag, abot ko sa kumoy. So that's actually when you metabolize, you are a maximum spiritual mature believer kay kaya nimo able ka nga magtudlo sa kung saang topic. Alright? What about dispensations? Kaya nimo in your mind dispensations, pero actually nagadagan nga na ay age of the Gentiles, age of the Jews, age of Christianity, na ay rapture of the church. You can be able to katag the idea. Mura kag nagadula og baraha nga pwede nimo i-gather, that's anabolism, and then imuhang unsa ka tawag na itagtag, that's catabolism. Anabolism, balasa, and then ikatag. You can be able